1,000 is zero. So based po dun sa ano po ninyo, based po dun sa example po ninyo, it should add up kung mag-net. Pero sabi po ninyo, kung bloated ang inflow, bloated din ang outflow. Yeah. Hindi ko maintindihan paano ma-bloat yung inflow and Kasi outflow po. ganito Based po on yun, example. no? Ganito po yun, no? Kasi ang nangyayari po sa... Pero bago ko ipapakita yung video na yan, no? Don't forget guys, i-like, i-share itong video na ito para makatulong na aabot sa ating mamamayang Pilipino. At mag-subscribe na rin ha sa mga bago pa lang dito para updated kayo lagi, okay? Libre lang mag-subscribe, kaya subscribe na kayo. So ito yung balita, panoorin ninyo. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, at heto, i-update ko kayo patungkol po dito sa ang palasyo bumuelta sa sinabi ni VP Sara na si Presidente Bongbong Marcos ang backer ni Trillanes. Ako sa totoo lang, no, duda ako dyan sa sinabi ni VP Sara Kasi po, alam naman natin na si Senator Amy Marcos at si VP Sara ay malapit na magkaibigan yan. Kasi yan si VP Sara, hindi yan magsasabi ng kung ano-anong issue kung wala siyang source. Okay? Alam ko maraming source yan si VP Sara. Kahit nga dyan sa prangkahan ko na kayo. Kahit nga dyan sa Malacanang, kahit yung mga balita ko ito mismo mga kakilala kong mga vloggers, sabi nila, Don Mar, dyan sa Malacanang, maraming mga nagtatrabaho dyan, nagpapanggap lang na BBM, pero ang nasa puso nila si VP Sara. Kasi po, si VP Sara, may source yan. Alam niya na yung participate ni Trillanes dyan sa kamera, may bahid yan na utos ng Malacanang. Mamaya, pag-usapan natin yan, yung balita na yan. At ito pa, pakinggan natin ang interview nitong si Attorney Powa. Grabe, ang galing-galing nitong si Attorney Powa, itong lawyer. Hindi basta-bastang very professional. Hindi naman nakakagalit ang kanyang explanation, pero grabe. Sabi ko, marami tayong kakilalang mga lawyers pero itong si Attorney Powa, ibang-iba talaga, no? May isa siyang media interview, no? Pakinggan po natin, no? Kasi po ipinilawanag ni Attorney Powa kung bakit hindi po accurate ang mga hearing dyan sa kamera patungkol sa SALN ni VP Sara, which is sapul sapul talaga ni Attorney Powa yung explanation niya, no? Kasi po ang ginagawa ng kamera ngayon, nililinlang nila ang taong bayan sa SALN ni VP Sara na ipamumukha nila sa taong bayan na si VP Sara, bilyon-bilyon ang pera ni VP Sara. Yan ang pautot nila. Kasi po, kung i-compare mo dito sa flood control anomaly, bilyones umabot nga ng trilyon. So, ang pautot rin nila ni VP Sara kasi hindi na po pinapansin ng taong bayan kasi ano ba yung mga akusasyon ninyo kay VP Sara? 125 million lang yan. Compare this flood control anomaly na 1 billion, mga bilyones yan Di ba? Natatalo sila sa ganun. So ngayon, ginawa na nilang bilyones yung akusasyon nila kay VP Sara. Pero magaling itong paliwanag ni Attorney Powa. Yan ang pakikinggan natin mamaya, okay? Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito itatalakay, like and share, okay? Don't forget, like and share. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, subscribe na kayo para updated kayo, okay? Okay, unahin muna natin itong balita na ito. Attorney Powa, ito na yung hinihintay natin na paliwanag ni Attorney Powa, na palusot lang itong mga mga taga-kamera, itong mga alam niyo na, tinitwist nila no? Yung presentation nila patungkol po sa SALN ni VP Sara, no? Talaga, parang nililin lang nila yung taong bayan. So ito, panoorin natin itong interview, pakinggan po natin ito para maunawaan ng taong bayan. Attorney, sisimulan ko na po dito po sa naging pahayag ni Representative Terry Ridon kung saan sinabi nga po niya na dapat malinaw na specific lamang. Naniniwala pa ba kayo ni Terry Ridon? Kayo mga taga News 5? Wala namang kwentang taong yan. Yung nakalagay po doon sa SALN at dapat daw ay idineklara yung cash on hand at in bank ng isang government official. Pero nabanggit nga po ninyo, nasa others category siya. So paano po natin sasagutin? Yun pong ipinupunto ni Congressman Ridon, sir. Opo, sa atin naman po, no, we respect yung mga opinions, positions ng ating mga members ng Justice Committee or House of Representatives. Ito, grabe. Kung magsalita itong si Attorney Powa, no? Very professional. Walang bahid na galit na feelings, no? Sinasagot lang niya yung tanong. Yun lang naman po, we are just relaying kung ano ang talagang ginawa ng Vice Presidente, no, nung nag-consult kami sa kanya ayon dito sa SALN niya, at nasabi niya sa amin na hindi siya nagdeklara ng cash in bank. Yan po, nakalump lang doon sa others, doon sa category ng personal property.
So wala po kaming palusot dito, sinasabi lang po talaga namin kung ano ang ginawa ng Vice Presidente doon sa kanyang pagre-report ng SALN. But I think what's more important here is wala pong naging concealment na ginawa ang ating Vice Presidente. Maaring may mga hindi sumasang-ayon kapag lump niya together dun sa others na described as others nga na line item. Maaring may mga hindi sumasang-ayon doon. Pero klaro naman po na wala pa rin pong willful concealment o pagtatago ng kahit ano ang ginawa ang ating Vice Presidente. Pero sir, bakit po kaya pagdating ng 2019 na iba po yung kumbaga style ng pagdedeklara ni VP Sara kasi nilagay nga po sa others category ito pong mga cash on hand tsaka in bank. But prior to that, na-itemize naman. Go ahead, sir. Sa atin naman po, ang nabanggit lang sa atin, ayan ang naging desisyon ng ating Vice Presidente. Ngayon, I'm not aware, we are not aware of any prohibition as to the way that she reported it. And masasabi ko nga po, kung kami nagpapalusot, siguro, ang dami-dami na namin sinabi. Pero yan lang po talaga ang pawang totoo at yan lang po ang masasabi namin. Okay, Attorney Powa, before himayin yung iba pang issue tungkol doon sa mga submitted po at nakita doon sa HOR kanina. Balikan ko lang kasi kagabi na-interview namin si former Senator Trillanes. At nagsabi siya ng pananaw na pakiramdam niya maski maiakyat dahil sinasabi niyo nga na kayo'y naghahanda na for the impeachment doon sa Senado at baka doon ihayag lahat Sabi niya hindi siya naniniwala na kayo ay magpapakita doon or magpapakita ang Vice Presidente maski doon sa Senado. Ano po ang reaksyon niyo rito, Attorney Powa? Well, antabayanan na lang po natin. Yan po ay pananaw ng ating former senator. He's entitled to his opinion. And of course, we will always respect. Sabi ko nga, kami naman ang naging posisyon ko, lalong-lalo na ako, is I respect the personal views kahit na para sa atin o against sa atin. Pero antabayanan na lang natin kung talagang aakyat sa Senado ito. Dahil kami naman po, yung buong defense team ay naghahanda para sa trial. Last year pa naman po, naghahanda na kami. So, tingnan na. Kaya nga, itong sina Attorney Powa, nag-iingat ng kanilang mga sagot, no? Every time na ang media ay mag-interview sa kanila, nag-iingat sila kasi pinaghahandaan nila yung tunay na impeachment trial, which is doon sa Senado. Kasi kung yung baraha mo, ididiga mo yan sa i-present mo yan sa camera, wala na. 'Di ba? Ma-counter yan. So, yan ang hindi maiintindihan ng mga bobong mga Committee on Justice dyan sa camera Kung yun yung mangyari. Dahil ayaw ko rin naman pong pangunahan din ng camera sa magiging botohan man kung ito ay magkakaroon ng masasabing may probable cause or sa plenary ay magkakaroon. Alam niyo sa totoo lang, ang inaabangan ko talaga dito, kapag ang boto dito hindi aabot ng the requirement, di ko lang alam, nakalimutan ko yung what is the requirement dito para mapatuloy yung impeachment. Talagang pagtatawanan talaga sila ng taong bayan dyan kapag hindi matuloy. Kung matuloy, okay lang, no? Pero kapag hindi yan matuloy, dyan ko na lang masasabi na pati mga kasamahan nyo dyan sa House, ayaw na makinig yung impeachment na yan. Ang enough votes, 1/3 votes para maiakyat ito. Pero kung maiakyat ito, kami naman po, hindi naman po kami yung magsasabi na... 1/3 votes pala. 1/3 votes pala yun. 1/3 votes ng 300 plus. Doon kung hindi kami haharap, hindi ba? So I think siguro kaysa makipagdebate, dahil hindi ko po talaga ugali ang makipagdebate sa media, I do not litigate my cases in the media. Let's just wait because as you see, kahit ako personally, I always follow the process. So pagtingnan na lang natin kung ano mangyayari kung umakyat po sa Senado. Pero in all fairness, si Attorney Powa, na-interview namin siya dito, maski nung sa Senado pa yung issue ng impeachment, sinabi naman na sila talaga yung naghahanda na for kung ano man ang eventuality. At ngayon, sinasabi rin po sa atin ni Attorney Powa na sila yung naghahanda pa rin at handa rin na humarap doon, at hintayin natin yung pagpalit doon. Pero Attorney Powa, yung pong kliyente ba ay nagbigay na rin sa inyo ng mga kahit instruction kung anong dapat ninyong gawin at kung siya rin ba ay merong pagsasabi na kung Senado na yan, haharap ako dyan. Well, kasi po, meron naman tayong ongoing consultation parati sa ating kliyente, ang Vice Presidente. So, lahat naman ng bagay po ay napag-uusapan. Of course, sa akin personally, siyempre, hindi ba, kung madidismiss ito dito pa lang sa level na to, mas maganda siya, di ba? Para sa akin, that's not, I have to admit that, no? Hindi naman pwede magsinungaling at sabihin na hindi ako mas matutuwa kung madidismiss ito. Pero kung umakyat man to sa Senado, kahit naman po last year, ang ating Vice Presidente, handa ng tugunan o lumisponde sa lahat ng mga aligasyon laban sa kanya. Good evening, attorney. Si Chicky Verhel po ito. Paulit-ulit niyo na nga pong, paulit-ulit niyo na nga pong sinasabi na hindi proper forum itong mga hearings dito sa Justice Committee sa House of Representatives. Yes, dahil sinasabi po ninyo na mukhang bordering on impeachment trial na. Pero bakit po ayaw nyong i-clarify dun sa mga clarificatory hearings ang inyong side po para hindi na po mag-progress o become bigger into an impeachment trial po talaga? Well, actually, Ma'am Kiki, ayon sa rules kasi, the lawyers at yun naman ay nakasaad sa rules.
The lawyers, for example, even the respondent cannot cross-examine yung mga witnesses, di ba? We cannot test the credibility. Napapansin din natin na ang sinasabi after every resource person ay lumabas at magbigay ng pahayag, ay hinahanap ang Vice Presidente para magbigay naman ng kanyang ebidensya. But for example, unang-una, kina-question nga namin yung jurisdiction, pero pangalawa, this is on the more practical side, no? Just on the more practical side here, wala naman kaming advanced copies nitong mga dokumentong pinalalabas. For example, yung supplemental affidavit ni Mr. Ramil Madriaga. Ito namang itong mga lumabas na reports ng AMLAC. Wala kaming advanced copy prior to the hearing. Bigla na lang lumalabas yan sa hearing. So, yan ang isa na masasabi natin na bias talaga ang kamara. Di ba? Imagine that one. Pinalabas nila si Madriaga, hindi man lang nakahanda, Hindi man lang nakahanda ang legal team ni VP Sara. Kasi hindi nila binigyan ng affidavit eh. Tapos dito sa SALN ni VP Sara. Nagpalabas sila, naghearing sila, inimbestigahan nila yung SALN ni VP Sara, ni hindi man nila binigyan ng copy ang legal team ni VP Sara sa kanilang aligasyon. Isa pa yan kay Trillanes. Hindi rin nila binigyan ang legal team ni VP Sara. So paano makapaghanda? Pero dahil matalino ang mga lawyers ni VP Sara, still na-answer nila. Pero I know, hindi naman siguro accurate, pero ngayon pinagstudihan na ng legal team ni VP Sara yung mga binabato nilang mga kasalanan. Di ba? Wala eh. Galawang bias, galawang paninira yung ginagawa ng kamera eh. Wala talaga. Even if the respondent were to be there, paano siya makakapag-prepare at makakapaglabas ng ebidensya laban sa mga ganong bagay na hindi naman naka-attach sa original complaint? Ayun nga yung point namin that dapat ang probable cause ay dinedetermine mula doon sa allegations ng complaint at mga ebidensyang naka-attach doon. Of course, we are not saying hindi pwede magtanong ng clarificatory questions, no? Maaari naman yan. Pero base sa mga ebidensya na nandun na sana sa complaint. Pero sa ngayon, nakikita natin, at itong mga lumalabas, ni isa dito hindi naman naka-attach sa original complaint. So, what kind of evidence are we going to produce to counter all those things right at that very moment if we're not even given a copy of these things beforehand? So, I hope you understand na kasi po, kahit po sa preliminary investigation na sinasabi nila, pag nag-file ka ng complaint affidavit, the other side is given a certain amount of days, para makapag-file ng kanyang counter affidavit. Kasi nga, kailangan, syempre, babasahin mo rin muna yung mga dokumento laban doon sa respondent at para makasagot siya intelligently, doon sa mga allegations. So, but again, the main position here of the defense has always been that meron ng petition to Supreme Court that we are questioning, the current conduct in terms of constitutionality nung proceedings na nakakonduct ngayon. With all due respect, of course. Kasi, siyempre, I'm sure the House or the committee will have a different position. We also have a different position, so we should, I encourage everyone to listen to both sides, And then at the end of the day, yun nga, Supreme Court will only be the final arbiter naman kung ano ba talaga ang tama dito. Attorney, meron lang akong gustong linawin kasi na-mention niyo na nga po yung mga documents kahapon, sabi niyo nga po kahapon, bloated yung figures. In fact, you gave an example dun sa inyong press conference. Sabi niyo, example, kung merong 1,000 na pumasok, dineposit, tapos yung 1,000 na yun, withdraw, lumabas. So, ang magiging figure nun, 2,000 na. Imbis na 0, di ba? Kasi pumasok, lumabas, dapat 0 na dun sa bank account mo. Ngayon, sabi niyo rin po kahapon, merong nag-suggest, bakit hindi na lang natin i-net para hindi 2,000 ang lalabas? Di ba? Para 1,000 minus 1,000 is 0. So, based po dun sa based po dun sa example po ninyo, it should add up kung mag-net. Pero, sabi po ninyo, kung bloated ang inflow, bloated din ang outflow. Hindi ko maintindihan paano ma-bloat yung inflow and outflow po. Based on example. Ganito po yun, Kasi ang nangyayari po sa reports, ang nature ng reports ng AMLAC is transactional. So per transaction po yan. So lahat po ng transaction na pumasok over time, ina-add po lahat yan. Doon naman po so ibig sabihin, lahat ng deposit nyo sa isang bank account, ina-add po nila lahat yan as inflows, hindi po ba? Tapos lahat naman ng withdrawals, whether it be to another bank account o talagang withdrawal lang in cash, ay nandun naman po sa outflows nila. Ngayon, this spans over, in this case, over 18 to 19 years, hindi ba? So it doesn't accurately show kung ano po ito lilinawin ko dito sa mga tagapakinig dito sa aking channel. Imagine nyo, let us say, from 2001 to 2019, okay? Let's say, yung 2019, hindi na natin i-include yung panahon na presidente si VP Sara. 2001 to 2019. I-add lahat ng na-deposit ni VP Sara. I-add lahat ng na-withdraw ni VP Sara. Talagang aabot ng bilyon. Ilang years yan? 20 years? From 2000 to 2019? Almost 20 years?
I-add mo yung transaction. Transaction yung pinag-uusapan natin dito. Ang pumasok na pera at lumabas na pera, in-add up nila lahat para magmukhang bilyonaryo si VP Sara. Wow! Talaga yung naging account balances, no, nung mismong account na yon, nung mismong bank account na yon. And this is not the first time na nagsabi ng even AMLAC itself, no, back in 2017 issued an official statement na yung mga ganito are just aggregates and it doesn't show at any one time kung magkano talaga ang laman ng isang bank account. Kasi nga po, kasi kung itong paliwanag na ito, kung maiintindihan ito ng Supreme Court, ibabasura pa rin itong impeachment na ito eh. transactions po yung binibilang, hindi po yung mismong perang nasa loob. So hindi po magiging accurate ito to determine kung magkano po talaga ang perang nasa loob. And if you add all your deposits, all my deposits for example, from 2006 po yata nagsimula, no, to 20, I'm not sure kung 2025 inaabot ng report, if you add all of that, talaga po yun ang po ibig sabihin ng bloated. Na lalaki po talaga yun kasi sa daming beses na nag-deposit ka sa account mo, ang laki-laki ng number. Of course, aside from that, hindi ko pa rin po kasi, kaya sabi namin, wala kaming sinasabing false, no? Yung report or anything like that. Ayaw naming magsabi ng ganyan. What we are saying lang is ganun ang way of reporting. Plus, hindi din clear sa atin, di ba? Sa ngayon, kung ilan yung accounts involved dito sa mga transactions na ito. So, we cannot really accurately say, no? Hindi natin pwede sabihin na nagkaroon ng 6 billion or 3 billion or 2 billion man lang ang Vice Presidente sa isang, sa loob ng kanyang bank account na hindi na ni-report. Mas makahinahinala yung Pero, ginawa. Alam ko po, Yung ano ba? Yung tungkol, kasi kung i-compare mo ito, we are talking here of decades of transactions. Paano yan? Mga congressman dyan, yung mga buhaya dyan sa kamera, isang transaction, 500 million, 400 million, yun ang dapat imbestigahan. Mali-malitang tag 1 billion to... Ay nako. At nangyari lang yan sa isang araw o 2 araw. Isang maleta lang. Isang araw. So wag mong i-compare yung kay VP Sara na from 2006 o to 2025 o basing on sa sinabi ni Atty. Powa. Yun ang i-compare mo. Ano pa yun ha? Transaction in and out of money sa kanyang bangko. Ina-add up ni lahat. Talagang bloated. Iabot talaga ng billion yan. Di ba? Ay nako. Mga gago. So mahirap intindihin. Oo, hindi ko pa rin actually mag-gets po. Din po ako i-explain. All I'm just saying is, it added po kasi lahat ng deposit nyo. So, kahit nilabas mo na yung pera, nasa inflow pa rin kasi siya. Ngayon, meron din namang nagka-time deposit, diba? So, pag nag-time deposit ka, ilang beses po babalik yung transaction nyo. Kasi pag nag-time deposit, Pa itong mga dilawan ng mga newscaster na ito eh. Ayaw nilang intindihin. Ang klaro-klaro ng explanation. Mga gago. deposit po kayo, galing sa main account nyo, pupunta po yan sa time deposit account. So, that's an outflow, diba? Tapos, babalik na naman po yan sa, pag nag-mature po yung time deposit, babalik po yan sa main account at yung inflow. Tapos, pag gusto nyo i-roll, babalik na naman sa another time deposit account, magiging outflow. So, it's really the same money, but you're counting it several times. Okay. Diba? So, it's the same 1,000 na, tapos kumikita ka siguro ng konting interest, pero you're counting that 1,000 several times. So, yun po yung naisiguro namin sabihin. Actually, dito nga, sir, naguguluhan na kami. Paano pag nabuksan pa yung mystery box? Hindi ko po alam yung laman ng mystery box. I cannot comment on that also. Opo. Sir, sorry, pahabol na lang ha. Yung sinasabi po ng Isa pa yung mystery box na yan eh. Parang ini-imitate nila yung kay Erap na time para magmukhang drama eh. Ay nako. po ninyo na binaback-upan ni President Marcos itong pagsasalita ni Senator Trillanes. Bakit po? Ano pong pinaghuhugutan natin dito, sir? Hey, ma'am, that is, I think that's not a statement of the defense team. I think that's a statement of the Vice President and I'm not authorized to comment on that and I would not like to comment on that also. No, hindi tayo nakikisali sa mga ganyan. We're just really on the defense. Okay. Attorney Powa, sa ulitin na para pagka meron ulit clarificatory questions, at least para doon sa mga pinaghahandaan ninyo, please pakisagot. Nagpapasalamat na sila kay Atty. Powa kasi in-invite nilang to interview. So klaro-klaro naman yung explanation ni Atty. Powa. Ang mga bobo lang diyan, mga dilawan at mga kakamping at mga Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman